Tinapos ni Zeke ang lahat sa pagkumpisal na ito. Sino nga ba ang swerte? Sino pa? Eskolar na walang-wala si Gina Sterling. Ako. Si Jean Sterling ay isang estudyanteng eskolar sa Aton Uni. Ako ang pinakabagong biktima sa laro ng pangangaso ng mga elite sa campus na ito. Ang tumatarget sa akin ay ang Pangulo ng Student Council si Zeke Fallon. Sa universidad na ito ang mga tagapagmana na pinamumunuan ni Zeke ay mahilig maglaro ng nakakadiring larong tinatawag na Love Lottery. Kinukolekta nila ang mga pangalan ng magagandang estudyante mula sa karaniwang pamilya, isinusulat ang mga ito sa mga card at itinatapon sa isang kahon. Kung sino man ang makuha nila may isang buwan sila para mapasang-ayon siya. Kapag lubusan na siyang nahulog sa kanila, sasaktan nila siya ng walang awa. Bawat biktima ay napipilay sa huli. Sa pagkakataong ito ang napili ay ako. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi ako kailanman naging mahirap. Ako ang tagapagmana ng isang konglomerat na nagkakahalaga ng $1 trillion. Jan, si Zeke ito, ang panganay na anak ng mga Fallon. Siya rin ang nakatakdamang makasama sa alyansang pag-aasawa. Binibigyan kita ng isang buwan para suriin ang kanyang pagkatao. Kapag pumasa siya, mapanatag akong ipagkakatiwala sa kanya, ikaw at ang Sterling Corp. Ginny, magiging girlfriend mo ba ako? Mula nang unang makita kita. Nahumaling ako sa'yo. Papayagan mo ba akong alagaan ka? Sabihin mo oo. Magsama kayo. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan para hatulan ang pagkatao ng magiging kasintahan ko. Ngayon, tapos na ang pagtatasa. Oo, sige. Naku, ginawa na naman niya. Ang ganda. Ang galing, Zeke. Jean, salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataong ito sa loob ng isang buwan. Patutunayan ko sa iyo at sa lahat ang nararamdaman ko para sa iyo. Mula ngayon sa isang buwan, bibigyan kita ng mas malaking sorpresa dito mismo. Pangako ko. Sige. Ayos. Jean, paano ka pumayag na makisama sa kanya? Lahat sila ay halimaw. Alam mo bang nagpupustahan sila sa iyong likuran kung gaano ka kaluluha pagkatapos ng isang buwan? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng isang buwan sila naman ang luluha. Narinig ko na ang grupong iyon ang magaling sa paggamit ng pera sa mga nagpapabiktima sa kanila. Jane. Bukas ng gabi ang birthday party ni Lindsay. Sana pumunta ka bilang aking kasama. Ito ang regalo ko para sa iyo. Diyos ko! Draymax Couture ba yan? Ang isang damit ay nagkakahalaga ng isang buong taon ng ating matrikula. Kayang mahal na regalo. Napakaswerte ni Gine gamit ang mamahaling mga regalo bilang pain para mapain ang biktima sa bitag ng kusa. Pero sa totoo lang, ganitong klaseng basura, nangangahas talagang ibigay ito sa akin ni Zeke bilang regalo? Ito ay halos walang kuwenta. Salamat. Ito ay couture mula sa Dromex. Bakit ganun ang reaction niya? Baka hindi niya alam kung gaano kahalaga ang brand na ito. Nagustuhan mo ito. Sasunduin kita bukas ng 7 p.m. Sige, nakuha ko. Pagkatapos, aalis na ako. Sige, magkita tayo bukas ng gabi. Ang Lux? Oo. Ito ang pinaka-eksklusibong club sa lugar na ito. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makapasok. Tumigil siya nang sabihin ko tungkol dito. Ito ba yung lugar na binigay ng tatay ko para sa 18th birthday ko? Ito ang pinakamasamang negosyo ko. Totoo lang. Halos nakalimutan ko na ito. Ayos lang. Unang beses mo dito. Huwag kang kabahan. Manatili ka sa akin. Nakuha ko.
Mr. Ling? Anong problema? Wala. Tara na. Aba, ang aming batang iskolar sa wakas ay ginawa niya ang kanyang maringal na pagpasok. Jenny, bagay ka naman pala kapag malinis ka. Matalas talaga ang mata ni Zeke. Nang makita kita sa Dreamex Starshine Collection na ito. Ang kahabag-habag na bestida ay hindi pa kailanman nakaranas ng ganitong hindi malilimutang karanasan. Hindi ba ganoon? Maraming salamat. Tama ka. Ang bestidang ito ay napakasuwerteng. Masuotan ko. Ikaw! Sige. Pumasok na tayo at umupo. Lindsay, talagang ibinuhos ni Zeke ang lahat ngayon. Yang Drymex Couture, Starshine line. Hindi seryoso siya kay Jeannie, di ba? Magiging honest ako. Akin ang bestidang iyon. Sinasadyang hiniram yun ni Zeke sa akin. Ano? Hiniram? Para saan? Hindi mo ba maintindihan? Pamingwit. Kapag mas mahal ang pain, mas masarap ang huli, di ba? Kapag nagsawa na siya, papaalisin ko sa kanya ang bestida at ibabalik niya iyon sa akin. Lindsay, wala kang awang. Binibigyan mo ng pagkakataong matikman ng batang dukha na iyon ang magandang buhay bago mo durugin ang mga pangarap niya. Kay saya ng ideyang iyan. Hintayin mo't makikita mo, malapit na matapos ang isang buwang deadline. Pagdating ng takdang oras, papaiyakin ko siya sa harap ng buong eskwela. At hubarin ang bestidang iyon. Tingnan natin kung makakapagmataas pa siya pagkatapos. Ha! Tingnan natin kung sino ang mapupunta. Sa pag-iyak sa huli? Pagkatapos ng party, ang pagsuyo sa akin ni Zeke ay lalong naging masidhi. Binigyan pa niya ako ng mahal na diamond necklace sa aking kaarawan. Ngunit ang lahat ng iyon ay para lamang matiyak na masiraan ako ng bait makalipas ang isang buwan. Ang diamond necklace na yon ay dapat na regalo ko mula sa'yo. Ngayon, suot yun ng batang sponsor na walang-wala. Huminahon ka. Hayaan mo muna siyang mag-enjoy sa kanyang kunway kuwentong engkanto. Mamaya, huhubaran ko siya ng necklace at damit at ibibigay ko sa iyo. Sabik na akong makita ang kanyang mukha kapag nalaman niya ang katotohanan. Oo, inaasahan kong makita ang mga mukha ninyo kapag nalaman ninyo. Tingnan mo, hindi ba suot ni Jean ang diamond necklace na ibinigay sa kanya ni Zeke? Malaking pagpapakita ng pagmamahal yon. Anong babae ang hindi matutulak niyan? Halos tuluyan na si Jean eh. Jenny, sabihin mo sa akin totoo. Nahuhulog ka na ba sa kanya? Lahat mula sa kanila ay may kapalit. Kailangan mong bayaran ito ng may tubo. Huwag kang magpadala. Lindsay, anong ginagawa mo? Paano ka naging pabaya? Johnny, nagsisisi ako. Sa totoo lang, wala namang logo ang shirt mo. Malamang galing ito sa thrift store. Hindi naman malaking bagay na nadumihan ito. Babayaran kita. Ang natatanging likha ng bantog na taga-disenyo. Nasira, nang ganoon na lang.
Kung talagang gusto mong magbayad, baka hindi mo kaya. Kaya? Kalimutan mo na. Tara na! Banlawan mo muna ng malamig na tubig. Anong nagmamadali? Sabi ko babayaran kita. Heto. Sapat na yan para sa 10 shirt. Lindsay, lumampas ka na. Anong ginagawa mo? Gine, ayos ka lang? Masakit ba? Malala ba? Masama ba? Ayos lang ako. Huwag mabahala. Hindi ko napapayagang may mangbuli sa'yo muli. Lindsay, humingi ka ng tawad kay Jenna. Ngayon! Zeke. Hindi ko talaga sinasadya. Ako ay sinabi ko sa iyong humingi ng tawad. Pinapapologize talaga ni Zeke si Lindsay kay Jeannie? Yan ang kauna-unahan. Tunay bang pag-ibig ito ngayon? Pasensya na. Ayaw kong makita itong mangyari muli. Naririnig mo ba ako? Tara na, dalhin kita sa doktor. Tiisin mo na lang. Pasensya na. Hindi kita naprotektahan ngayong araw. Hindi mo kasalanan. Salamat sa mga nangyari ngayong araw. Zeke, kung sana, palagi kang manatiling katabi ko. Magtiwala ka sa akin. Walang guluhin sa'yo. Poprotektahan kita. Sa totoo lang, ang buong Heroes Saving the Maiden Act ay medyo hindi ka panipaniwala. Prey nasa cage na. Wow! Ang galing mo, Zeke. Gaya ng inaasahan kay Zeke. Ngunit, panahon na upang wakasan na ang farce na ito. Jane, tignan mo ang campus forum. Sobra na sila. Isang buwan na deadline bukas. May pustahan na kung gaano kalala ang iyakan mo pag iwan sa'yo. Paano nila nagawa? Dumating na rin ang araw. Jan, ayos ka lang ba? Galit ka ba ng husto? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Johnny, bukas ang isang buwan na deadline na pinagkasunduan natin. Narito na rin. Magkita tayo sa lawang mangingibig bukas, ng 10 a.m. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Kailangan mong pumunta. Okay, perfecto. May inihanda rin akong sorpresa para sa iyo. Johnny, nawawala ka na ba sa isip? Pupunta ka talaga? Tiyak na iiwan ka niya sa harap ng lahat. Bakit may regalo ka pa rin para sa kanya? Sige na, gumising ka. Alam ko, kaya ang inihanda ko para sa kanya ay isang malaking regalo. Isang bagay na sapat na malaki na siya at lahat ng sangkot sa larong ito ay matatandaan nito habang buhay. Nandiyan na ang heartthrob. Ang gwapo niya. Sa palagay ninyo magpapakita ba si Jeannie ngayon? Siyempre, magpapakita siya. Pagkatapos ng huling kabayanihan ni Zeke, siguradong nahulog na ang loob niya sa kanya ngayon. Matagal na niyang pinapangarap ang araw na ito. Zeke, para tulungan ka sa aksyong iyon nung nakaraan. Humihingi ako ng paumanhin sa batang mahirap na iyon sa harap ng lahat. Kailangan mong ipaghiganti ako. Gusto ko si Jeannie na magbayad ng 1,000 beses para sa kahihiyang aking naranasan. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Pero totoo? Ang ganda ni Jeannie. Pagkatapos ng isang buong buwang magkasama, may puso ka pa ba? Ano ka ba? Alam mo ba kung sino si Zeke? May kasunduan siya sa kasal sa pinaka-elite na pamilya sa paligid ng mga Sterling.
Hindi niya kailanman paghahangad ang isang batang mahirap na umaasa sa scholarship. Wala siya kung ikukumpara sa tagapagmana ng mga Sterling. Tama si Lindsay. Malinaw sabi ni Lolo. Hindi natin ito palalampasin. Kung may dapat sisihin, Jeannie ang dapat sisihin dahil sa pagiging malas niya na nahulog sa aking mga kamay. Ito ang aking huling kasiyahan bago ang kasal. Kaya syempre ibibigay ko ang lahat. Ngayon, hindi ko lang siya hihiwalayan. Ako ay lubusang hahamakin siya sa harap ng buong campus. Gusto kong tandaan niya magpakailanman na ang isang hamak na tulad niya ay dapat malaman ang kanyang lugar. Hindi ako makapaghintay na makita ang kanyang reaksyon kung kailan niya malalaman ang katotohanan. Mamaya, ili-livestream ko ang kanyang kahihiyan upang makita ng lahat. Akala ba niya talagang mahuhuli niya ang isang mayamang nobyo? Ano ka ba? Nakakatawa yan. Narito si Johnny. Dumating nga siya. Jane, nandito ka na. Nag-iisip ako, ang ilang bagay dapat maging malinaw ngayon. Sa tingin ko, dapat tayong maghiwalay. Alam mo rin ito, ang agwat sa ating mga pinagmulan ay napakalaki. Ang nanay ko ay hindi kailanman sasang-ayon sa ating pagsasama. Mas mabuting tapusin na ito. Tayo na lang. Magtapos dito. Okay? Panggap lang ito, di ba? Kahit sino ay kayang gawin iyon. Bakit? Zeke, totoo ba ang sinasabi nila sa campus forum? Lahat ng ginawa mo para sa akin itong buong buwan? Ito. Laro lang ba ang lahat? Dahil nalaman mo na, walang saysay na magpanggap pa. Jane, hindi mo seryosong naisip na ako ay magmamahal sa isang mahirap na iskolar, di ba? Tingnan mo ang mga bagay na suot mo. Karapat-dapat ba ang isang katulad mo sa alinman nito? Pain lang iyon para mahuli ka. Ngayon, tapos na ang laro. Ibalik mo ang lahat na hindi sa'yo. Lalo na ang brilyanteng kuwintas na iyon. Regalo iyon sa kaarawan ni Lindsay. Jenny, hindi mo talaga inaakalang karapat-dapat ka sa kwintas na yun, di ba? Bilisan mo at ibigay mo. Oo. Ang kuwintas na ganitong kalidad ay talagang hindi bagay sa akin. Ang aking kwintas na brilyante. Jenny, alam mo ba kung magkano ang halaga ng kwintas na yon? Mas mahal pa ito kaysa sa kikitain mo sa buong buhay mo. Jean, hinahanap mo ang problema. Matapos kong isuot ang murang brilyante ng matagal, halos ako'y magkasakit. Perpekto. Maaring gamitin ng isda ang dekorasyong ito. Mura? Sira ang ulo niya. Lubusan na siyang nawala sa sarili. Halika. Punitin ninyo ang Dramex couture na suot niya. Ngayon na. Agad-agad. Bitawan ninyo ako. Jenny, nangahas kang itapon ng aking kwintas? Sige. Sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman magpapakita sa campus muli. Hubarin ninyo siya ngayon na. Tandaan mo, ang lahat ng ito ay dahil sa iyong sariling gawa. Pakawalan ninyo ako. Tumingin kang mabuti. Ang kasuotang gown ko ba ay tunay nga na? Dramex Couture? Kung hindi ito ang aking damit, ano pa kaya ito? Ito ay hindi mukhang ganoon. Sandali lang. Ang bestidang iyon. Hindi ba ito nasa mga magasin? Iyon ang Astral Dream Evening Gown.
Dinisenyo ni Ginoong Scott para sa eres ng mga Sterling. Ang high-res ng mga Sterling? Para kanino? Pagod na ako sa paglalaro nitong laro ng napakatagal. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Jeannie. Sterling ang nag-iisang tagapagmana ng mga Sterling na may-ari ng Sterling Corp. Zeke, ikaw ang aking itinaong kasintahan. Ito ang iyong opisyal na paunawa. Tapos na ang iyong pagsusuri. Binabati kita, aking mahal na kasintahan. Ikaw ay naalis na. Jean, sinasabi mong ikaw ang tagapagmana ng mga Sterling? Ano? Nasiraan ka ba ng ulo nang iwan ka? Eksakto! Kahit na ang tagapagmana ng mga Sterling ay hindi kailanman lumitaw sa publiko, hindi maaaring ikaw iyon estudyanteng walang pera at nabubuhay sa utang. Tingnan mo ang iyong damit. Tiyak galing iyan sa murang online shop. Isa sa mga peking bagay na libre ang pagpapadala. Anong lakas ng loob mong magsuot ng imitasyon at magpanggap na tunay na Miss Sterling? Zeke, mukhang nabaliw na si Jean sa'yo. Mukhang panalo ka na sa laro ng Love Lottery. Jean, hindi ko akalaing ganyan kalalim ang pagmamahal mo sa akin. Para lang hindi ako umalis, magsisinungaling ka ng ganito? Sayang. Isang walang kwentang tulad mo gustong kumapit sa akin at magpakasal ng pataas? Hindi ka karapat-dapat. Papa, tapos na ang ebalwasyon. Mababa ang pagkatao ni Zeke Fallon. Kanselahin ang kasunduan at itigil lahat ng kasalukuyang proyekto. Kasama nila agad. Sige. Pasensya na. Kailangan mong dumanas niyan. Oh wow! Hindi ba't ang tatay mo ay natigil sa pagsasaka sa gitna ng kawalan? Ano? Akala mo isang tawag lang makakakansela sa kasunduan ni Zeke? Akala mo ba talaga? Ikaw ang tunay na Miss Sterling? Lahat ng kwentong iyan ang nagpaloko sa'yo. Ano? Nagpapanggap kang mayamang tagapagmana kahit hindi mo naman kaya. Jean, tumigil ka na. Tumalon ka sa lawa at kunin ang kwintas. Oh, hindi mo ito mababayaran. May tatawag sa'yo mamaya. Malalaman mo kung nagsisinungaling ako. Sana, pagdating ng panahon, maipagpatuloy mo. Kumpiyansa. Jenny, kahit ang mga pangarap ay may hangganan, wala akong oras para makisabay. Papa, anong meron? Kinansela ng Sterling ang kasunduan. Ano? Imposible! Bakit bigla nilang kinansela ang kasunduan? Opisyal na ipinahayag ng mga Sterling, tapos na. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Wakas na ang pamilya natin. Bumalik ka rito ngayon at tingnan mabuti ang sarili mo. Kung hindi mo sila mapapapatawad, itatakwil ka na. Tatay! Tatay! Makinig ka sa akin! Hindi ito totoo. Paano talaga ikinansela ng mga Sterling? Maari bang nagsasabi ng totoo si Jen? Siyang totoong tagapagmana ng Sterling. Impossible! Tiningnan ko ang mga record sa universidad. Sa kapangyarihan ng pamilya ko. Oo. Tama ka, Zeke. Tsamba lang ito. Isang pagkakataon, tapos marahil hindi nasisiyahan ng mga Sterling sa pamilya mo? Ito ay dahilan lang. Sino sa palagay ni Jenny siya? Nagpapanggap bilang tunay na Miss Sterling? Maniwala ka man o hindi, sawa na ako. Sa mga larong pambatang ito. Ikaw, Hoy! Huwag mong palalain. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas ang kasunduan. Tungkol kay Jeannie, habang nag-aral siya rito, hindi siya makatatakas sa atin. Makakaasikaso tayo sa kanya pagkatapos maayos ang usapin ng mga Sterling. Nakapangingilabot. Ginawang laruan ng paslit na Fallon ang anak ko. Muntik ko nang maibigay ang anak ko. Sa basurang yun. Sige, tatay. Ali dito, natanto natin sa wakas ang tunay nilang ugali. Simula noon, ginagamit ni Zeke at ng mga kaibigan niya ang Love Lottery upang lokohin. Pinaglalaruan ng mga babaeng galing sa karaniwang pamilya. Sana'y magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga babaeng ito. Itinatag ang aton gamit ang pondo ng Sterling Corp. Hindi tayo pwedeng manatiling walang ginagawa. Kung ganoon ka kakalmado, kung gayon may plano ka, anong gagawin mo? Plano kong magdaos ng scholarship event sa ngalan ng Sterling Corp. Iimbitahan ang lahat ng board members. Gusto kong makita ng lahat kung ano ang halaga ng paglaruan ng buhay ng iba. Sige, ibuhos mo ang lahat. Lagi kitang kakampihan. Salamat, tatay. Oh, tama. May auction bukas ng gabi. Ito ay para mangalap ng pondo para sa scholarship program ng aton.
Alam kong ikaw ang hahawak ng mga bagay sa Uni next kaya dapat interesado ka rito. May meeting ako bukas. Pumunta ka na lang sa ngalan ko. Okay, got it. Tumpak ba ang impormasyon mo? Darating nga ba talaga signang? Sterling? Zeke, huwag kang mag-alala. Marami akong pinagdaanan para mapakonfirm ito sa isang tao. Tiyak na nasa auction si Ganang. Sterling, kung maghihintay tayo rito, makikilala natin siya. Oh, Zeke. Basta makakausap mo lang siya at makamtan ng kanyang kapatawaran, baka masolusyonan lang ang krisis ng pamilya mo. Lahat. Handa. Huwag siyang sasaktan. Tingnan, Zeke. Narito na siya. Excuse me, ikaw ba si Ginang Sterling? Ako si Zeke Fallon. Jean? Bakit ikaw? Bakit ka nandito? Hindi ba halata? Nandito ako para sa subasta. Ikaw? Sa isang subasta? Jen, nagbibiro ka ba? Eksakto. Isang broke na scholar na bata. Pumapasok sa isang lugar na tulad nito. Sa totoo lang duda ako na kaya mo pang bilhin ang isang piraso ng karpet dito. Sa tingin ko, hindi pa siya nagsasawa sa pagiging baliw at pagpapanggap na siya ang tunay na Ginang Sterling. Matapos siyang iwan ni Zeke, hindi niya makalimutan iyon. Pagkatapos ay narinig niya na kami ay magiging narito sa subastang ito. Kaya siya nagpakita ng walang hiya upang subukang lumapit sa kanya muli. Jenny, itigil mo na iyan. Hindi ako kailanman magiging magkagusto sa isang broke na estudyante na katulad mo. Pakinggan mo ang payo ko at umalis ka habang maaari ka pa. Ito ay hindi isang lugar na dapat mong puntahan. Itigil mo ang pagpapahiya sa sarili mo. Kayo ang mga nagpapahiya sa sarili ninyo. Wala akong gana na makipagtalo sa mga tanga. Ikaw! Tumigil ka diyan! Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Excuse me, ano ang problema? Ginoo, tamang oras, ang taong ito ay walang imbitasyon. At sa palagay namin, sinusubukan niyang pumasok ng palihim. Binibini ang auction na ito ay para lamang sa mga inimbita. Dapat magpakita ng imbitasyon ng mga bisita para makapasok. Siyempre meron ako. Ay naku, nakalimutan kong dalhin ito. Wow! Hindi nagtagal? Sabi ko na, sige magsinungaling ka pa. Ginoo, nakikita mo na ba? Ang mga taong katulad niya ay hindi nababagay dito. Sasabihin niya ang kahit ano para makapasok. Nakikita mo? Palayasin na siya bago niya gulo ang event o makaabala sa bisita. Binibini, wala kang imbitasyon. Mangyaring umalis. Nakalimutan ko ang aking imbitasyon, oo. Pero meron akong Sterling Violet card. Maaari ba akong pumasok gamit ito? Sterling Violet card? Ni minsan na hindi ko narinig iyon. Jenny, seryoso ka ba? Mag-imbento ka naman ng kapani-paniwala. Sterling Violet card? Nakuha mo ba to sa isang thrift shop? Oo, nakita ko na ang lahat ng uri ng cards. Pero hindi ko pa narinig ang tungkol sa card na iyan. Ang kalokohan. Ginoo, narinig mo iyon? Nagdadahilan siya. Sino ang nakakaalam kung saan niya nakuha ang peking card na iyon? Palayasin mo siya ngayon. Ito ay Sterling Violet card ng Sterling Corp. Ano? Sterling Violet card? Ano yan? Zeke, sandali. Narinig ko na yan sa card. Mga pangunahing miyembro lang ng Sterling ang nakakakuha ng card na yan. Impossible! Paano niya nakuha yan? Peke yan. Nakikidalamhati po ako. Hindi ko po kayo nakilala. Patawarin po ninyo ang aking pagkakamali. Tuloy po kayo. Magsisimula na ang subasta. Handa na po ang inyong pribadong upuan. Sandali ho. Papapasukin niyo lang siya? Paano kung peke ang card? Ako, Mr. Fallon. Alam ko yung card. Ang Sterling Violet card ay walang katulad. Pagmamay-ari lamang ni Miss Sterling. Ang disenyo ng seguridad nito ay imposibleng magaya. Walang alam ang mga batang may karapatang ito. Nagsisimula na ang subasta. Kung hindi kayo sasali, umalis na kayo.
Huwag ninyong abalahin ang ibang panauhin. Zeke! Kalimutan mo na. Pagkatapos ng subasta, may paraan tayo para sikasuhin siya. Sige. Pumasok na tayo. Jeannie, tingnan natin kung gaano katagal. Kaya mong ituloy ang pagkukunwari. Tara na. Nangahas silang bastusin si Miss Sterling. Naghahanap ng gulo ang mga tangang ito. Ginang Sterling, ang mga ito ay inihanda, lalo na para sa'yo. Kung may kailangan ka pang iba, ipagbigay alam mo lang sa amin. Sige. Zeke, tingnan mo yan. Kahit ang tatay ko ay hindi nakakakuha ng ganoong klaseng pagtrato. Isang iskolar lang siya. Kaya bakit? Nagpapanggap lang siya. Tiyak na sinuhulan niya sila noon pa. Sumasabay lang siya sa pagpapanggap. Tingnan natin. Kung ang eskolar na iyon ay makapagpapakita ng totoong pera. Kapag magsimula na ang pagbibiding mamaya, Makikita natin. Ang subasta ng scholarship para sa Kawanggawa ay opisyal nang magsisimula. Unang bagay, modernong tanawin. Panimulang bid, 5,000. May nagbibid ba? $5,000. 5,000 unang tawag. 5,000 pangalawang tawag. 5,000 pangatlong tawag. Nabenta. nagtataka ako kung kailan siya babagsak. Sa palagay ko, ang pinakamura lang ang kaya niya. Gumastos ng 50 sapos para lang magpanggap na mayaman? Iyon ay malamang kalahating taon ng sahod niya sa part-time. Ha ha ha. Hoy, narinig ko. Gustong-gusto ni Ginang Sterling ang kuwintas na ruby. Bibilhin ko at iregalo sa kanya. Mapapanalunan ko ang loob niya at mapapahupa ang krisis ng pamilya namin. Panimulang bid, 200,000. 200,000. Talaga. Hulang tatutol sa bid mo, Zeke. Siyempre, walang sino man dito ang maglalakas loob na sumalungat sa mga Fallon. 200,000 unang tawag. 300,000. Jean, nababaliw ka ba? Meron ka bang pera? Tumigil ka sa pagtaya ng walang dahilan. Bakit hindi? Huwag mong sabihin sa akin wala kang ang 303,000. Hindi ka ba napakalakas ng loob kanina lang? Dahil ang layunin mo ay humanga si Ginang Sterling. Tutulungan kita. Mapapagastos kita ng malaki bago ang scholarship event. Nagtaas siya ng taya sa 300,000 dero. 11, 20, may mas mataas pa ba? 500,000. Jenny, binabalaan kita. Tumigil ka na. Hindi mo ito kayang bayaran. Hindi maganda ang kahihinatnan nito para sa iyo. Kapag oras na ng pagbabayad, 1 million. Zeke, lampas na tayo sa budget. Hindi ganoon kataas ang halaga ng kwintas. 1.5 million! 3 million. Zeke, tumigil ka. Sinasadya niya ito. Paano magkakaroon ng 3 million ang isang scholarship student na tulad niya? Sinusubukan lang niyang pigilan ka sa pagpanalo nito para hindi ka makahanga kay Nang Sterling. 3 million? Nagtaas siya ng taya sa 3 million. 3 million. Una, 3 million. Ikalawa. Teka, nais kong magpatingin ng pondo. Naghihinala ako. Hindi talaga siya makakabayad. Pinapataas lang niya ang presyo. Nangangailangan ako na ang auction house ay patunayan agad ang kanyang mga ari-arian. Kung hindi, pinag-aalinlanganan ko ang bisa ng subastang ito. Mr. Fallon, paumanhin. Ayon sa mga patakaran ng subasta, lahat ng panauhin ay nakumpleto ng verifikasyon bago pumasok. Lahat sila ay kumpirmadong karapat-dapat na magbid. Sa panahon ng pagbibid, walang sino man ang maaaring magdemanda ng pagpapatunay ng ari-arian. Bukod dito, si Miss Sterling ay may hawak na eksklusibong Sterling Violet Card. Gamit ang card na ito, lahat ng kanyang gastos dito ay walang kondisyong ginagarantiya ng Sterling Corp. You're covering for her. Paano mo malalaman? Kung totoo ang kanyang card? Eksakto. Naghihinala ako na peke ang kanyang card. Nangangailangan ako ng pagpapatunay. Kung ito ay peke, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan.
Sige, patunayan mo ito. Bakit hindi? Pero may isa akong kondisyon. Kung mapapatunayang totoo ang aking card, gusto ko kayong bilhin ng kuwintas na ito. Ng 10 beses sa halaga. Gusto ko na bilhin mo ang kuwintas na ito. Sa 10 beses ng presyo. 10 beses? $30 milyong iyan. Jeannie, nawala ka na ba? Jenny, tama na ang pagpapanggap. Sige, pumapayag ako. Kung totoo ang card, tatalikuran ko ang lugi. At bibilhin ito sa halagang $30 milyong. Ngunit kung peke ito, gusto kong palayasin ka rito parang basura ka. Gusto kong makita ng lahat kung ano ang mangyayari kapag nilabanan mo ang mga Fallon. Ginoo, beripika ang card ngayon. Gawin mo yan sa harap ng lahat. Lahat ito ang aming eksklusibong aparato sa pagberipika ng Sterling Violet Card. Kung tunay ang card, magpapakita ang screen ng berdeng senyas ng pag-aproba. Kung peke ito tutunog, ang alarm ng aparato. Hoy, narinig mo yan? Pwede ka pang umatras ngayon. Kung peke ang card na iyan, hindi ba masisira ang imahe mo? Kapag pinalayas ka rito? Talaga? Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng huling halakhak. Ikaw, Zeke, sayang lang ang hininga mo. Handa na ako. Kapag nabigo ang verification ng kanyang card, kukunan ko ng video ang kanyang kahabag-habag na mukha habang pinalalaya siya. Hindi niya malilimutan niyon sa Aton Uni. sige, ikaw ang may gusto nito. I-verify mo. Tingnan natin kung paano ka makakaalis dito. Access granted. Ang ipinakitang card ay ang eksklusibong Sterling Violet Card. Matagumpay ang verification. Pinahintulutan. Sterling Violet Card. Matagumpay ang pagpapatunay. Paano nangyari? Sira siguro ang makinang iyan. Hindi ako naniniwala. Gusto kong subukan muli. May mali siguro. Pinahintulutan ang pag-access. Ang ipinakikitang card ay ang eksklusibong Sterling Violet Card. Matagumpay ang pagpapatunay. Pinahintulutan ng pag-access. Pinahintulutan ng pag-access. Pinahintulutan ng pag-access. Paano ito posible? Bakit nasa iyo ang tunay? Tapos ka na ba sa pagpapatunay? Tuparin mo ang pangako mo. Magbayad ng 30 milyon. At sa iyo na ang kuwintas. Tumigil ka diyan! G, Fallon, pakiurong po. Nakita namin ang kasunduan ninyo, kasama ng babaeng yun. Ngayon, pakiayos po ang bayad para sa kwintas, bago kayo umalis. $30 milyong yun. Magbabayad po ba kayo gamit ang card? Zeke, anong gagawin natin? Wala tayong $30 milyong. Ako ay... Magbabayad ako gamit ang card. Paumanhin, G. Fallon, hindi sapat ang balanse ninyo. Kulang kayo ng $5 milyong. Pasensya na, G. Fallon. Verse, hindi sapat ang iyong balanse. Kulang ka ng $5 million. Tama, Lindsay. Kumusta naman sa'yo? Pahiram ng 5 milyon. Nakakit ko si B. Sterling, babayaran kita ng doble. Zeke, wala akong ganoong kalaking pera. At ako, Tama na! Paano naman yung mga handbag na binili ko para sa'yo? Limitadong edisyon lahat yan, di ba? Magkakasama. Halaga nila italim milyon. Emergency! Iabot mo na!
30 milyon yan, Zeke. Para lang sa isang hangal na kuwintas? Panloloko talaga yan. Tayo. Tumahimik ka. Jean puta ka. Pangahas mong ginagawa ko? Inilagay mo ako sa kahihiyan sa harap ng lahat. At nawala rin ang lahat ng pera ko. Maghintay ka lang. Hindi pa ito tapos. Makakahanap ako ng pagkakataon at papagbayarin siya ng 1,000 beses. Papaupuin ko siya sa tuhod at magmamakaawa sa akin. Pagbabayarin ko siya ng 1,000 ulit. Papaupuin ko siya sa tuhod at magmamakaawa sa akin. Miss Sterling na asikaso na ang usapin sa auction. Pagkatapos ng komisyon ng auction house, ang 30 million ni Zeke ay ganap nang nailipat sa scholarship fund ng Aton Uni. Walang kuwenta ang 30 milyon kumpara sa kanyang mga utang, ni hindi man lang ito makakabawi sa ginawa niya at ng kanyang mga kasabwat sa mga mag-aral na iyon. Alvin, tulungan mo akong itabi ang perang ito bilang hiwalay na pondo. At gamitin ito partikular para suportahan ang mga babaeng napinsala ng love lottery. Bigyan sila ng mahusay na gabay at suporta sa akademiko. Miss Sterling, ako mismo ang bahala. Sisiguraduhing magagamit ng wasto ang bawat sentimo. Miss Sterling, hinahanap ka ni Zeke Fallon. Sabi niya may dala siyang regalo at nais niyang ibigay ito ng personal sa iyo. Hindi, paalisin mo siya. Alvin, itapon mo rin ang kanyang regalo. Nakasisirang tingnan. Naunawaan. Ako na ang bahala. Teka. Alvin, tulungan mo akong sabihin sa kanya ito. Ang pamilya Sterling ay hindi tatanggap sa kanyang regalo. Subalit, iniimbitahan ko siya sa Aton Uni bukas para dumalo sa scholarship event ng Sterling. Nauunawaan, Miss Sterling. Zeke, enjoyin mo habang nagtatagal. Naiinip akong makita ang ekspresyon sa iyong mukha kapag nakita mo ang aking autoridad sa scholarship event. Kapag nakita mo ang aking kapangyarihan sa scholarship event. G. Paige, kumusta ito? Makikita ba ako ni Ganang, Sterling? Binili ko ang rubing kuwintas na ito sa subasta para lamang kay Geeng. Sterling. G. Fallon, pinapahalagahan namin ang inyong pakikiramay. Gayunman, ang mga hiyas na ganitong kalidad. Ibalik ang regalo. G. Paige, muling pag-isipan mo? Seryoso kong pinag-isipan to. Gayunman, sinabi niyang sabihin ito sa iyo. Personal kanyang inaanyayahan sa scholarship event bukas sa Aton University. Sinabi niya na gusto niyang makipagkita sa iyo. Talaga? Magandang balita yan. Mangyaring sabihin mo sa kanya. Pupunta ako roon ng nasa oras. Hindi ako mahuhuli. Sige, Gang, Sterling. Panoorin mo lang kung paano kita mapapanalunan sa event bukas. Kapag nakamtan kita, ang pagsasama ng ating mga pamilya ay magaganap pa rin. Ito ang mga pondong inilaan ng Sterling Scholarship. Pumila para kunin ito. Magpatuloy kayo? Siguraduhin tumutugma ang mukha nila sa kanilang ID card. Gayunpaman, bakit bigla na lang si Gang? Sterling ang mag-host ng scholarship event sa ganitong kalaking saklaw. Narinig ko lahat sa listahan. Medyo mapagbigay siya. Sigurado ako. Para kay Zeke ito. Kanyang kinansela ang kanilang engagement. Ngunit ngayon bigla niyang inanyayahan si Zeke sa kanyang scholarship event. Maari mong sabihin siya ay nagpapahirap makuha. Sinusubukan lang niya na makuha ang atensyon ni Zeke. Mga babae, kahit signang. Sterling, pareho lang. Sinusubukang makuha ang aking atensyon sa ganitong paraan, kahit papaano ito ay malikhain. G. Fallon, nandito ka na pala. Ito ang kabayaran sa scholarship. Hindi, teka. Ito ang natira. Kaya ng dati, reserbado namin ang lahat para sa inyo. Kapag pinakasalan mo na ang eres ng Sterlings,
Pakiusap, tulungan mo akong magbigay ng magandang salita kay G. Sterling. Magaling. Huwag kang mag-alala. Gagantimpalaan ka. Salamat, G. Fallon. Salamat sa inyong suporta. G. Read ang aking kapangkat si Jane ay nasa listahan. Bakit hindi pa niya natatanggap ang kanyang card? Sa huli kong pagkakaalam, siya ay kwalipikado. Jan, bagsak ang kanyang pangkalahatang pagsusuri. Batay lamang sa kita ng sambahayan. Pinahahalagahan namin ang pagkatao at potensyal sa hinaharap. Ang kanyang pwesto ay napunta na sa isang mas angkop na estudyante. Ngunit malinaw na nasa listahan siya at nakita kita. Nora, Hindi ito ang lugar mo para magsalita. Ilang araw nang hindi nagpapakita si Jeannie sa campus, tama ba? Malamang siya'y nagtatago kung saan umiiyak ng labis. Matapos iwanan siya ni Zeke ng publiko, naglakas loob pa siya. Na magpanggap bilang Miss Sterling. Sa totoo lang siya'y kahihiyan sa Aton Uni. Ngayon, katatawanan siya sa buong campus. Dumating pa siya at nagtatanong ng pera. Malamang desperado na siya. ikaw, Nora, huwag kang makialam dito. Kung hindi, wala kang makukuhang pondo. O mga oportunidad sa proyekto mula sa mga Sterling. Dumating na si Miss Sterling. Ang kanyang motorcade ay nasa pasukan ng auditorium. Tayo na. Babatiin natin siya. Naku, tingnan mo iyan. Talagang napakaganda ni Bipla. Sterling, ang kanyang katawan lamang ay kapantay ng reyna ng aming campus. Johnny, scholar lang siya. Paano siya makakapantay sa kanya? Nakita mo ba ang kotse na yon? Narinig ko na iisa lang iyon sa mundo. Ipinasadya ito ni G. Sterling para sa pagdadalaga ng kanyang anak. Marunong talagang magpasikat si Bep Sterling. Zeke, hindi mo ako malilimutan. Pagkatapos mong makasama siya, di ba? Bakit ang kanyang silweta ay mukhang pamilyar? Jean? G, Paige, darating ang tatay ko mamaya, di ba? Opo, Bifrap. Sterling, may urgent na meeting si G. Sterling. Magsasama siya sa atin mamaya. Ipapark ko ang kotse at babalik para sa iyo. Sige. Jean? Bakit? Bakit nasa kotse ka na yun? Hindi pa nga kita pinupuntahan, eto ka na nagsusumamo para mapansin ako. Tumigil ka. Hindi ka aalis hanggat hindi ka nagpapaliwanag. Ano ang nangyayari dito? Bakit? Bumababa lang ako sa kotse ko. Kailangan ko ba talagang iulat yon sa'yo, G. Fallon? Ang sasakyan mo, sinasabi mong sa'yo, ang isa-isang sa uri nitong sasakyan. Sterling? Sterling rin ang apelyido niya. Maari nga kayang sisig ng Sterling? Kumusta? G. Fallon. May update lang kami. Nagdalos ng emergency board meeting ang Sterling Corp at si G. Sterling ang naghahanda nito. Darating siya rito mamaya. Karaniwan, kasama niyang darating si ng Sterling. Kaya, hindi maaaring siyang tunay. Alam ko na. John, ang tapang mo naman. Akala mo ba ang pagrenta ng mamahaling sasakyan at paglalagay ng peking plaka ay gagawa sa iyo bilang tagapagmana ng Sterling? Para lang malaman mo. Peking plaka, illegal. Maniwala ka o hindi, may papakulong kita. Nag-i-illusion ka. Magising ka. At tumigil na kayo sa pagpapaalipin sa sarili. Huwag magmadali, hindi pa kami tapos. Pigilan mo siya! Anong ginagawa mo? Zeke, nakakasilaw siya palagi. Bakit hindi mo? Hayaan akong turuan siya ng leksyon ngayon? Sige, pababayan kong magpasya ka kung paano aasikasuhin siya. Jene, matagal na akong nangangati para dito. Hindi ka naman ngayon ganoon kataas, di ba? Ikaw, Sinusubukan mong sampalin? Anong karapatan mo? G, Paige, bakit ka nandito? Hindi ka ba?
Ang personal na butler ng mga Sterling? Bakit ka nandito? Ipinagtatanggol. Jane? Ang tungkulin ko ay protektahan si Miss Sterling. Tipuin mo siya. At pagsisisihan mo iyan. Hayaan mo na lang. May mahalaga tayong gawain ngayon. Huwag mong aksayahin ang salita. Nakuha ko. Umalis ka. Paano nakilala ni Jeannie ang mga Sterling? Maari nga ba siyang... Jane, nandito ka na sa wakas. Ilang araw kitang hindi nakita. Hindi kita maabot at labis akong nag-alala. Akala ko ang drama sa forum at ang kong si Zeke. Ang nagtulak sa iyo sa gilid. Baliwalain mo ang mga chismis sa forum. Ang pagpapaapekto mo ang mismong gusto nila. Hindi ito sulit. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagagalit kahit kailan. Wala sila sa antas ko. Mabuti. Tama. Darating ang tagapagmana ng Sterling sa universidad natin ngayon. Nagbigay pa siya ng scholarship sa estudyanteng nangangailangan tulad natin. Nakakalungkot. Mabait siya. Sayang. Huwag kang mag-alala. Nakansila na ang kasunduan. Hindi siya magpapakasal kay Zeke. Ha? Paano mo nalaman? Dahil ako ang tagapagmana ng mga Sterling. Jean Sterling. Natamaan ba ang ulo mo, Jean? Ikaw ay... Teka, wag mong sabihin sa akin tama pala ang mga nasa forum. Nasaktan ka ba ng husto na inakala mo ikaw ang tagapagmana ng mga Sterling? Nora, hindi ako nagsisinungaling. Siya ang personal na butler ng mga Sterling. Si Ginoong Page. Hello. Binibining Sutton. Madalas kang binabanggit ni Binibining Sterling. Wow, nag-upa ka pa ng butler. Jane, sinaseryoso mo talaga ito. Saan mo nahanap? Ang galing na aktor. Nora, ako talaga ay... Gina, nagpapanggap ka pa ba bilang tagapagmana ng mga Sterling? Hindi ka pa ba tapos? Kaya pala ikaw ay may kapal ng mukha na hamunin kami kanina. Lumalabas! Nakakita ka ng isang mayamang matandang lalaki para sumuporta sa'yo. Lindsay? Ano ba ang sinasabi mo? Ano bang sinasabi ko? Hindi mo ba nakuha ang Sterling Violet card na iyon dahil sa kanya? Ayokong malaman kung anong ginawa mo sa matandang iyon. Para maging masyado siyang sabik na tulungan ka sa palabas na ito. Humanga ako. Sa totoo lang, dahil sa kayabangan. Makikipagtali ka. Sa isang ganoon katanda, hindi ka ba nandidiri sa kanya? Lindsay, tigilan mo ang paninirang puri kay Jeannie. Hindi siya ganoon. Paninirang puri? Dahil sa kayabangan, nagsisinungaling siya na siya ang tagapagmana ng Sterling. Kaya para sa pera. O sa halip, para makahanap ng taong sa kanya. Ang pag-aalay ng sarili sa isang matandang lalaki ay hindi nakakagulat. At ikaw rin. Magkapareho kayo. Sigurado akong nambola ka na rin ng maraming lalaki, di ba? Ikaw? Bastos, gaano ka katapang? Hinahanap mo ang gulo. Sino ka? Hamak na butler ka lang. Kapag napangasawa ko na si Miss Sterling, ang unang gagawin ko ay tatanggalin kita. Ikaw? Ganun ba, Zeke? Maari kitang tiyakin. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilyang Sterling. Hahaha. Jean, hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap mo? Alam ko, hindi mo matanggap na itiniwalag mo ako. Pero hindi mo kailangang magpakalayo para lang mapansin ako. Anong klaseng biro? Eksakto. Sino ka ba? Akala mo ba talaga na may karapatan kang kansilahin ang kasal nila? Makinig ka. Wala kang kaalam-alam kung gaano kamahal ni Miss Sterling si Zeke. Inihanda niya ang buong scholarship event na ito. Dahil lamang si Zeke ang pangulo ng kapisahan na mag-aaral. Kaya nga kayong lahat ng mga estudyanteng mahihirap. Dapat magpasalamat kay Zeke. Talaga? Bakit hindi ko alam ang mga gawaing pangkawang-gawa ng mga Sterling ay talagang dahil kay Zeke? Paano mo malalaman? Kung paano sila magpatakbo? Eh bakit ko naman malalaman? Na lahat ng mamahaling regalo na ipinadala mo sa mga Sterling ay naisauli sa iyo. Nang hindi man lamang nagalaw? Hindi mo man lang nakita si Miss Sterling. Paano mo nalaman yan? Naibalik ang mga regalo. Totoo ba yun? Ibig bang sabihin, hindi talaga interesado si Miss Sterling kay Zeke? Ang alyansa sa kasal ba ay malaryalan na. Olay. Imposible.
Iilan lang sa aming mga pamilya ang nakakaalam nito. Paano mo nalaman? Kailangan pa ba nating magtanong? Ang matandang lalaking ito ay tiyak na may. Ang sinabi kay Jeannie ang lahat at baka kinansela ni Ginang Sterling ang kasunduan. Dahil si Jeannie ay nagsasabotahe sa likod ng mga tagpo. Naintindihan ko na. Kaya pala ang mga Sterling. Kinansela ang aming kasunduan. Kaya pala ikaw ang nasa likod nito. Masama ito, Zeke. Si Ginang Sterling ay magpapakita ng opisyal ngayong araw. Hindi natin pwedeng pahintulutan si Jeannie. At ang kanyang kasintahan naman natili dito. Paano kung siya ay magsimulang magkalat ng kasinungalingan kay Ginang Sterling? At sirain ang alyansa ng pag-aasawa ng inyong mga pamilya? Tama ka. Huwag nating payagang makipagkita sa mga Sterling. Anong balak mo? Ikulong sila. Ilagay sila sa bodega. Hanggang sa tuluyang matapos ang scholarship event. Huwag mo silang palabasin. Maglakas loob ka? Ha 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 ha. Ano ito? Isang teleserye? Pumalakpak ka. At biglang lumitaw ang mga bodyguard? Pinapatay mo ako. Ibinibigay ko to sa iyo, Gine. Talagang ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. At umupa ng ganito karaming tao para lang magpalabas ng palabas. Akala mo ba natatakot ako rito? Pigilan ninyo sila. Naiintindihan. Jeannie, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam kung sino kami? Pakawalan mo ako! Matagal na kitang tiniis. Bantayan mo ang iyong pananalita. Jeannie, bitawan mo ako! Putang ina mo. Ikaw rin. Ikaw ay nakakadiri ng lubusan. Jeannie, gaano ka ba katapang para sampalin ako? Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Fallon. Gaano ka katapang para tratuhin mo ako ng ganito? Tapos ka na. Sinusumpa ako. Wala ka ng pag-asa. Wala sa inyo. Ang makakatakas. Nakatatakas. Gine, malalakas ang mga Fallon. Walang nagwakas ng maayos sa love lottery nila. Isa sa kanila, hinubaran at itinapon sa bukid. Muntik na siyang mabaliw. Hindi ka nila pakakawalan dahil sa pag-alipusta mo sa kanya. Natatakot ka na? Huli na ang lahat. Jeannie, makinig ka. Kung matino ang isip mo, pakawalan mo na ako ngayon! Lumuhod ka at humingi ng tawad. Hindi kita ipapapalabas pagkatapos. Sinusumpa ko. Ganon ba? Nakakalungkot naman. Dahil ang hangarin mo ay mabibigo. Ang mga huhubaran at palalayasin ay kayong lahat. Ano? Kayo. Ano? Tumigil kayo diyan. Hubarin at itapon ang mga salot na ito. Naunawaan. Ang lakas ng loob nyo? Hindi nyo ito magagawa. Sino sa palagay nyo ang mga nyo? Wala pang nagtrato sa amin ng ganito. Panahon na para malasap nyo ang pagdurusa na ipinataw nyo sa ibang estudyante. Bilis kaladkarin palabas. Naunawaan. Bitawan niyo ako, Jeanne. Naggigil ka. Ang lakas ng loob nyo? Hindi ito pababayaan ng tatay ko, ni ang pamilyang Fallon. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Tumigil. Sino kayong mga tao? Bakit kayo gumagawa ng eksena sa aming event? Bitawan sila. Lahat bitawan. Huwag humawak. G. Fallon B. Flap. Burke. Huli kayo. Mas matagal pa. At nahila na sana ako palabas. Kung huli pa. At nakuha na sana akong palabas. Paumanhin, G. Fallon. Nakatanggap ako ng tawag mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang maabuso ka. Kaya ikaw ang taong in charge. Na hinirang ng mga Sterling? Mabuti. Kaya alam mo kung sino ako. May lakas ka ng loob. Para labanan si Ginoong Fallon? Maniwala ka sa akin. Kaya kong gawing impyerno ang buhay mo. Jeannie siya iyon. Inagaw niya ang pondo ng scholarship. Tinatakpan pa niya ang grupo ni Zeke. Ang pondong ibinigay ng aming pamilya na punta lang sa bulsa? Nakakagalit. Mas mabuti pang humingi ka ng tawad kay Ginoong Fallon. Ngayon din. O kung hindi, Oh, kung hindi, ano? Pinagkatiwalaan ka ng Sterling Corp sa gawaing ito ngunit pinagsamantalahan mo at minamaliit ang mga estudyante. Kung malalaman ni Miss Sterling ang ginawa mo, ano sa palagay mo ang mangyayari sa iyo?
Huwag. Huwag mong subukang takutin ako. Ang magiging manugang na lalaki ni Ginoong Sterling ay narito mismo. Sino ka para pagalitan ako? Sino sa palagay mo ang iyong sarili? Jen, bilang taong namamahala sa event, may kapangyarihan akong protektahan ang aming reputasyon. Kahiya-hiya ang ugali mo. Istorbo ka. Hindi mo naabot ang Sterling Scholarship. Sa pamamagitan nito ay opisyal kong ipinapahayag na si Jean ay permanenteng ipinagbabawal sa pag-apply sa scholarship na ito at sa lahat ng kaugnay na proyekto. Opisyal kong ipinahahayag. Jean, habang buhay na ipinagbabawal. Estudyanteng tulad mo ay hindi karapat-dapat sa suporta ng Sterling Corp. Paano mo nagawa iyon? Hindi mo man lang imbestigahan. Si Jean ay nagtatanggol lamang, si Zeke ang nagsimula. Paano ko gagawin? Ako ang namamahala sa event. Pangwakas ang pasya ko. Hindi lang bawal, i-report ko pa sa universidad. Tingnan kung may kumpanyang kukuha sa iyo. Narinig mo ba yon? Ikaw ay tapos na. Ang pagiging nasa itim na listahan ng Sterling Corp ay kamatayan para sa iyo. Naku, lakas ng kapangyarihan ni G. Reed. Akala ko halos Sterling Corp ay iyong nasa ilalim ng utos. Ikaw, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung may kapangyarihan ba ako. Hello? Lupon ng pagsusuri? Ako ito, si Drake ako, habang buhay na ilagay sa itim na listahan, ang estudyanteng nagngangalang Jenny mula sa ating listahan ngayon din. Nagkamali siya ng malubha. Hindi ka autorisado. Ano? Hindi ka autorisadong gawin ito. Ano? Walang katuturan yon. Ako ang project lead. Bakit wala akong otoridad na magpalayas ng isang estudyanteng may scholarship? Mr. Reed, ipinapakita ng sistema na si Jean ay protektado sa pinakamataas na antas ng otorisasyon. Anumang pagbabago sa kanyang katayuan ay dapat aprubahan ng board. Hindi ka autorisado. Pinakamataas na antas ng autorisasyon? Inaprubahan ng board? Paano nangyari iyon? Meron kang koneksyong ganito kalakas? Koneksyon? Pakiusap. Malinaw ang matandang lalaking ito ang nasa likod nito. Mr. Page, inabuso mo ang iyong kapangyarihan para sa iyong kasintahan at naimpluwensiyahan mo ang board ng Sterling Corp? Kay galing. Ikaw ay, nang api ka sa akin. Walang totoo diyan. Mas alam mo kaysa sa sino man. Kung ako ay nang api sa'yo. Kung gayon ipaliwanag mo to, paano si Jenny isang estudyanteng maralita ay may ganitong proteksyon sa pinakamataas na antas? Ano siya ang tagapagmana ng Sterlings na hindi kailanman lumitaw sa publiko? Anong katawa-tawa? Ano siya ang tagapagmana ng mga Sterling na hindi kailanman lumantad sa publiko? Anong katawa-tawa? G, Paige, ang lakas ng loob mo. Ginamit mo ang impluensya ng mga Sterling para makialam sa mga gawain ng Aton Uni. Para kay Jean. I-report ko ito kay G. Sterling para malaman niya ang maruruming gawain na ginawa mo sa kaniyang likuran. Tatawagan mo ang tatay ko. Para ibunyag. Ako? Jean, sobra ka na talaga. Sinabi mo bang si G. Sterling? Ang tatay mo? Sige, mabuti. Sasabihin ko sa kanya. Tungkol din dito. Idolo ni G. Sterling ang anak niyang babae. Kung malaman niya na nagpapanggap ka na siya. Tapos ka na. O talaga? Gusto kong malaman. Kung ano ang magiging reaksyon niya kung malaman niya. Kung paano mo ako inaapi. G. Sterling. Ginong Sterling. Magandang hapon. Paumanhin po sa abala. Pero kailangan ko po itong ipaalam sa inyo agad. May mga taong sobra na at winawasak ang imahe ng mga Sterling. Zeke? Ano problema? Sige. Ginoong Sterling, hindi nyo ito paniniwalaan. May isang tao sa aming universidad ay may lakas ng loob na magpapanggap na inyong anak ang tagapagmana ng mga Sterling. Sa paano man, nanilin lang niya si Ginoong Page na sumabay sa kanya. Gamit ang pangalan ng mga Sterling
para nagyayabang at nambubuli ng mga tao. Kung lumabas ito, maaaring makapagpansa sa imahe ni Binibining Sterling. Hindi ko matatanggap ito. Talaga? Sino ang magpapanggap na anak ko? Kailangan kong malaman. Sino mang manira sa pangalan ng anak ko, gagawin ko ang lahat para pagbayarin sila. Ginoong Sterling, higit sa lahat ang anak niya ang pinahahalagahan. Gina, narinig mo siya. Malinaw at malakas. Maghanda kang harapin ang mga kahihinatnan. Sa pagpapanggap bilang si Binibining Sterling, Ginoong Sterling, iyan siya. Siya ang nagpapanggap na inyong anak. Anak, bakit ikaw? anak? Mahal, bakit ikaw? Mahal? Zeke, bakit tinawag siya ni G. Sterling na mahal? Mali bang narinig ko? G. Sterling. Nalubat ang telepono ko. Baka may problema si Jane. Parang may mali. Pumunta ka na sa aton uni ngayon. Sige, G. Sterling. Bakit binaba ni G. Sterling? Di siya. Siguradong galit na galit siya. Sigurado akong nakita niya si Jen. At siya mismo ang pupunta para asikasuhin siya. Tama si Lindsay. Talagang siya mismo ang pupunta. Ipapaliwanag ko ang lahat sa kanya pagdating niya. G. Reed, ito na ang pagkakataon mo para patunayan ang iyong katapatan kay G. Sterling. Bantayan mo ang lahat habang sumasalubong ako kay G. Sterling, lalo na sina Jane at G. Page. Siguraduhin hindi sila makatakas. Kung maayos mong mapapamahalaan ito, makukuha mo ang nararapat sa iyo. G. Fallon, mapanatag ka. Iasa mo sa akin. Hindi ko silang bibitawan sa paningin. Maaari ka nang sumalubong kay G. Sterling. Okay. Halika na. Sige. Panatilihin ninyong kontrolado sina Jeannie at matandang lalaking iyon. Hanggang sa dumating sina G. Sterling at G. Fallon. Ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na ngayon. Drake, ang pagpapaandar mo ang nagpakain sa mga taong ito na nakakalason. Ang mga kilos mo ang sumira sa orihinal na layunin ng scholarship event ng Sterling Corp. Ang mga taong katulad mo ay walang lugar sa Aton University. Horace, si Drake Reed, namumuno sa scholarship event, nakisangkot sa pagtatangi at pag-abuso sa autoridad. Tagapagmana ng mga Sterling. Tinanggal siya agad. Hindi na siya kukunin ng Sterling Corp o ng mga subsidiary nito. Mahigit dekada na ako sa Sterling Corp. Akala mo mapapatalsik mo ako sa isang tawag lang? Akala mo ikaw ang tagapagmana ng mga Sterling? Haha. G. Ingram? Drake, ikaw ay tinanggal na. Ano? Drake, tinanggal ka na. Ano? Hindi. G. Ingram, anong mali ko? Sabihin mo lang, magbabago ako. Magbabago ng ano? Dapat mong malaman kung sino ang iyuyurakan mo. Ito ay hiniling ng tagapagmana ng mga Sterling. Habang buhay kang ipinagbabawal sa Sterling Corp at subsidya nito, mag-isa ka na. Bilang tagapagmana ng mga Sterling, agad siyang pinaalis at hindi na muling kukunin ng Sterling Corp. Ikaw ay talagang ang tagapagmana ng mga Sterling. BB. Sterling. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayong pagkakataon na ito. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon? Tinatanggap mo ba ang ginagawa nila nagbigay ka ng pagkakataon sa iba? Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang may kagagawan nito. Dalhin siya palayo. Agad-agad, Miss Sterling. Miss Sterling. Miss Sterling. Miss Sterling. Pakiusap. Jean, ikaw ba talaga ang tagapagmana ng mga Sterling? Parang hindi totoo ito.
Ilang taon kitang naging kaklase. Nora, totoo ito. Ipapaliwanag ko ito sa iyo sa ibang araw. Nakapag-ugnay ka ba sa lahat ng babaeng nasaktan ng love lottery? Oo, nakontak ko na ang lahat. Lahat sila ay handang tumestigo laban sa grupo ni Zeke. Sige, kaya't mayroon na tayong mga saksi at ebidensya ngayon. Kailangan nating ipapanagot sa kanila ang lahat ng kanilang ginawa. Ginoong Sterling, nasa oras po kayo. Ako ang kinatawan ng mag-aaral para sa scholarship event. Maligayang pagdating. Laktawan natin ang maliit na usapan. Sabi niyo nahuli ninyo ang tao. Nasaan na siya? Ginoong Sterling, nakuha na siya ng mga tauhan ko. Isasama ko kayo ron. Dito po. Nasaan si Drake? Nasaan na siya? Ginoong Sterling, umalis ang taong nagbabantay sa kanya. Tulad ng alam ninyo, magsisimula na ang scholarship event. Kayo po, ang pangunahing panauhin. Baka pwede muna kayong dumalo sa event. Ipinararamdam ko na pagkatapos ng event, dadalhin ko siya sa inyo upang parusahan. Hemp. Si Drake, walang kwentang gago. Hindi ba dapat siya ang nagbabantay kay Gina? Saan siya pumunta? Muli siyang nabigo sa atin. Buwisit? Hindi siya sumasagot ng tawag. Pare? Nakita mo si Ginoong Reed? Ginoong Reed? Shay. Ha? Ano? Natanggal siya sa trabaho? Ano? Natanggal siya sa trabaho? Kailan ito nangyari? Kay kanina lang. Hindi pa gaanong katagal. Sabi nila, ang tagapagmana ng Sterlings ang nag-utos nito. Sterlings ang nag-utos? Maaari bang totoo yon? Silver Mannequin? Hindi. Imposible yon. Nag-iisip ako ng masyado. Isang pagkakataon lang iyon. Mga kagalang-galang na pinuno at mag-aaral. Scholarship event magsisimula na. Opisyal. Una, ipinaabot namin ang taos-pusong pasasalamat sa Sterling Corp sa kanilang matibay na suporta. Ang event na ito ay personal na inisyu at inorganisa ni Ginang Sterling sa layuning suportahan ng mga magagaling na mag-aaral mula sa mga pamilyang mahihirap upang magpursige at magtagumpay sa pag-aaral at bigyan sila ng kakayahan na abutin ang kanilang mga pangarap. Binibigyan sila ng kakayahan upang itaguyod ang kanilang mga pangarap. Matapos ang masusing pagsusuri, nalulugod kaming parangalan ng isang mag-aaral. Mahusay na pagkatao at dedikasyon bilang pinarangalang tatanggap. Ang napiling mag-aaral ay si Zeke Fallon. Inaanyayahan namin ngayon ang nagtatag ng pagdiriwang ng scholarship na ito na iabot ang parangal kay G. Fallon. Mangyari po nating bigyan ng isang malakas na palakpakan si Bep Jean Sterling. Jean? Jean! Gina? Jean, kumusta ka? Well, perpekto. Diretso ka sa akin. G. Sterling. Siya nga. G. Sterling. Tahimik. Lahat. Naabisuhan kami. Aalis muna si G. Sterling para sa mahalagang bagay. Ipagpapatuloy ni Ganang Sterling ang event sa ngalan ng Sterling Corp. Ano? Buwisit, nakatakas na naman si Jean eh. Ito ang parangal sa mag-aaral na nagtatangi. Hayaan nating signang. Sterling ang maghandog nito kay G. Fallon. Sandali. Bakit siya ang kumakatawan sa Sterling Corp? Hindi siya karapat-dapat na mag-abot nito sa akin. Ano? Ayaw mo? Sa'yo na lang? Ikaw. G. Fallon. Pinagpasyahan ito ni G. Sterling. Si G. Page ang nasa likod nito. Magsaya ka habang mayroon pa.
Kapag bumalik si G. Sterling, ang iyong kayabangan ay hindi magtatagal. Johnny, binabalaan kita sa huling pagkakataon. Gawin mo ang iyong trabaho at ihandog ang parangal. Kapag bumalik si G. Sterling, baka magsalita pa rin ako ng mabuti para sa iyo. Sa nakaraang buwan, sabihin mo sa kanya, pabayaan ka na. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Ngayon ay mas katulad na nito. Heto. Narito. Ang tropeong ito, hindi sa iyo. Pangahas mo at sinira mo ang tropeo ko? Nabaliw ka na ba? Opisyal kong binabasura ang lahat ng parangal at karangalan na iginawad ng pamantasan kay Zeke. Higit pa rito, binabalaan ko ang pamantasan na matagal nang pinatatakbo ni Zeke at ng kanyang mga kasabwat. Ng isang masamang laro na tinatawag na love lottery sa campus, sinadyang minamanipula, sinasaktan, at dinadaya ang mga babaeng galing sa karaniwang pamilya, nagdudulot sa kanila ng malalang psikolohikal na trauma. Siya, at ang kanyang banda, ay walang iba kundi mga ganap na trapo. Nagtatago sa magandang panlabas na anyo. Jean, ano ba ang pinagsasasabi mo? Akala mo basta-basta mo na lang ako maaakusa? Sino ka ba? Narito ang ebidensya. Ito ay... Pangingisda ito. Mas mahal ang pain. Mas masarap ang huli, di ba? Kapag nagsawa na siya, papaghubarin ko siya ng damit. At ibalik ito sa akin. Zeke and Ingrid, ito ang ebidensya ng paglalaro mo sa loterya ng pag-ibig para maninlang at manakit ng iba. Diyos ko, ganito pala si Zeke. Hindi ako makapaniwala na iginagalang ko siya. Akala ko perpekto siya. Nakakadiri. Hindi ko inakalang ganito sila kasama. Nagkakatuwaan sa pagsasakit sa iba. Zeke, sa buong panahong ito, ikaw at ang iyong mga kasabwat ay naglaro sa damdamin at dignidad ng mga tao. Panahon na para harapin ang mga kahihinatnan. Jean! Hindi mo seryosong inaakalang ganito lang ang kailangan. Para ibagsak ako, di ba? Jen! Hindi mo seryosong iniisip na ito lang ang kailangan? Para pabagsakin ako, hindi ba? Ano ang ibig mong sabihin diyan? Huwag magpaloko, mga kasama. Pekeng larawan lahat ito. Mga inedit na imahe. Ginawa lang ni Jean ang lahat ng ito. Dahil naging mapait ang pagmamahal niya, na nagtulak sa kanya na gawin-gawin ang mga tinatalensyang ito. Para siraan ako. At magkikante. Jeanne, talagang hindi ko inaasahang ikaw ay magiging ganito kasama. Oo, tama ang sinabi ni Zeke. Jenny, lahat ng ito dahil lang ba naloko ka? Nakakadiri yan. Sa tingin mo ba talaga? Nasisirain nito si Zeke at maghihiwalay sa atin? Wala ni isa. Pag-isipan mo nga muntik nang mabaliw si Jenny. Pagkatapos ng hiwalayan? Napakalalim ng pagmamahal niya kay Zeke. Makatwiran lang nagagawa siya ng ganyang bagay. Lahat, huwag maniwala sa kanila. Sinasabi ni Jean ang totoo. Magkamukha kayo ni Jeannie. Hintayin mo lang. Kapag tapos na to, sisiguraduhin kong babayaran mo to. Hintayin mo lang. Pagkatapos nito, papanagutin kita. Jeannie, nakikita mo? Walang naniniwala sa iyo. Walang hiya. Ipagkakapuri ko sa'yo. Ang galing mo sa pagbaluktot ng katotohanan. Jeannie, humingi ka ng tawad sa akin dito. Sa harap ng lahat, at aminin mong pinagbintangan mo ako. Baka sakali, palampasin ko ito.
Sa totoo lang, presentable ka naman. At namimiss ko yung buwan na magkasama tayo. Nakakasuka. Pinipili mo ang mas mahirap na paraan. Ikaw, Dahil ayaw mong aminin, makinig tayo. Sa sasabihin ng mga tunay na biktima. Kayo. Zeke sila ang mga babaeng napili sa lottery ng pag-ibig. kaya pala kayo. Noong tiniwalag kayo, hindi man lang kayo nangahas umiyak. Ngayon, may lakas kayo ng loob na humarap. Binabalaan ko kayo. Kung sino man sa inyo ang magsabi ng isang maling salita ngayon, hindi kayo, o ang inyong mga pamilya ay makakaya na manatili sa lungsod na ito. Mag-isip muna bago kumilos. Gawin ang tama, at hindi ko kayo pagmamalupitan. Ano kaya? Ang magagawa para sa inyo ng isang estudyanteng tulad niya na kulang sa pagkakataon? Mapeprotektahan ba niya kayo? Sawa na kami. Zeke, nagparaya kami noon. Ngayon, hindi ka makakatakas dito. Lindsay, nagtulungan kayo sa lottery ng pag-ibig. Ikaw ang nanguna sa pananakot sa amin. Ikaw rin. Wala sa inyo ang makakatakas. Wala yan totoo. Winisikan ninyo kami. Oo, tama yan. Gawa-gawa lang lahat yan. Alam na alam ninyo kung paninirang puri o kasinungalingan ito. Bawat detalye na binanggit nila. Mga oras, lugar, talaan ng usapan at orihinal at reserbang ebidensya ay nandito lahat. Matibay ang ebidensya. Diyos ko, totoo nga. Mga salot, lumayas kayo. Kung mapapatunayan ang mga paratang na ito ay isang malubhang pagkakasala. Tumigil kayo! Lahat kayo! Kaya, ano kung totoo? Sa tingin mo, ito'y magpapabagsak sa akin o sa pamilya ko? Tandaan mo ang aking mga salita. Magbabayad ka. Dahil sa pagsalungat sa pamilya ko, sumunod na. Makakalimot. Magkaroon ng kinabukasan dito. Zeke, sa tingin mo ba talaga na ang iyong pamilya ay patuloy na nagpapatakbo ng lahat? Sa halip na manakot ng mga tao dito, dapat kang mabahala sa iyong sarili. At iyong pamilya. Dahil mula noong tayo ay pumasok sa scholarship event na ito, lahat ng nangyayari dito ay pinalabas ng live sa buong internet. Ano? Live? Paano maaaring magkaroon ng isang kasuklam-suklam na laro? Mga basura, ang mga Fallon ay tapos na. Lahat nanonood online. Walang paraang makalabas. Taong katulad mo, dumi. Lumayas. Lahat sa online naninita sa atin. Tapos na. Tinatawag nila ako. Sino ka ba? Anong kasalanan ko? Laro lang yun. Mga talunan lang sila. Dapat magpasalamat silang pinili namin sila. Sino ka para humusga? Hemp! Isang grupo lang sila ng mga loko-loko. Sapat na ito para wasakin pamilya ko. Mangarap ka. Ingay pansamantala lang. Pag humupa na, ako pa rin ang tagapagmana ng pamilya. At kayong lahat. Zeke, masama ang sitwasyon. Bumagsak ang stocks ng Fallon Corp. Pagkabukas pa lang ng merkado. Ano? Hindi yan pwedeng mangyari. Isang walang kwentang laro lang yun. Bakit ganun kalakas ang epekto? Ang stocks ng kumpanya natin, bumagsak din. Sa akin din. Naku, tumatawag si tatay. P, Takanga, go ka. Anong ginawa mo? Ang stocks ng kumpanya natin ay bumagsak. Umuwi ka rito ngayon din? O babaliin ko ang mga binti mo? Yang batang yan. Tingnan mo ang ginawa mo. Tatay. Huwag mo na akong tawagin ganyan. Zeke. Tingnan mo ang iyong ginawa. Isang walang kwentang hangal na tulad mo, ang sumira sa sentenaryong pamana ng ating pamilya. Nagpasya na ang lupon, na agad na i-freeze ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan at alisin ka sa pamilya. Hindi ka na anak ko. Mag-isa ka na ngayon. Zeke, kasalanan mo ang lahat kung hindi mo ipinilit na maglaro ng love lottery.
Hindi sana tayo nagwakas na ganito. Wala nang kumpanya natin. Wala na rin ako. Kasalanan mo ang lahat. Oh, kasalanan mo ang lahat. Nasangkot mo rin ang pamilya ko. Mag-isip ka ng paraan. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. Tama na. Ako ngayon ang sinisisi ninyo? Kayo ay nag-enjoy sa love lottery, di ba? Tuwing may taong na-dump. Ikaw ang pinakamalakas na tumawa. Ha? Hindi. May pag-asa pa. Nandiyan pa ang mga Sterling. Nakipagkasundo ako kay Miss Sterling. Kung kinikilala pa nila ang kasunduan, hindi ako pababayaan ng aking pamilya. Tiyak na patatawarin ako ni tatay. Oo. Hindi pa huli ang lahat. Maaari ko pa ito ayusin. Oh. Oo, hindi pa huli ang lahat. Zeke, tama ka. Tama ka. Makipagkasundo ka kay Ganang. Sterling, tawagan mo siya ngayon. Maaaring asikaso ito ng mga Sterling. Zeke, tawagan mo siya ngayon. Sila lang ang makakaligtas sa atin. Bilis, pumanhi ka kay Ganang. Sterling. Telepono ko. Basta't sasagot siya sa telepono at papayag na pakasalan niya ako. Malulutas ito. Hello? Imposible. Paano ikaw? Imposible. Paano ka naging ikaw? Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Bakit nasa iyo? Ang telepono ni Miss Sterling? Oo, si Mr. Peach nga siguro. Tiyak na ibinigay niya ito sa kanya. Ninakaw niya ang telepono ni Miss Sterling para sa putang ito. Mga kasabwat sila. Tama. Jean, ang lakas ng loob mo. Gaano ka katapang magnakaw ng telepono ni Miss Sterling? Hintayin mo lang. Kapag nakabalik na si Mr. Sterling, ibubunyag kita mismo. Makikita natin kung sino talagang nasa problema. Ano ba ang problema ng mga taong ito? Nasa harapan na nila ang katotohanan, pero tumatanggi pa rin sila. Zeke, Lindsay, gumising kayo. Ang totoo, si Jane ang tunay na Miss Sterling. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Napakakatawa-tawa mong tanga. Ikaw. Nandito na si Mr. Sterling. Narinig mo ba iyon? Bumalik na si Mr. Sterling. Tingnan natin kung ganyan pa rin ang kayabangan mo mamaya. Ginoong Sterling, tamang-tama ang dating ninyo. Nahuli namin ang nagpapanggap na anak ninyo. Siya nga, si Gina Sterling. At Ginoong Page rin. Oo? Eksakto, Ginoong Sterling. Kumpirmado. Hindi lang nagkunwaring anak ninyo si Jenny. Ninakaw pa niya ang telepono. Muntik na kaming malinlang. Ginoong Sterling, nakita namin. Nagampanan na namin ang parte namin. Huwag silang pabayaan. Tandaan ng bawat pamilya nila. Gagawin po. Kasama ninyo ang mga Fallon? Oo. Tama po. Kayo ay Mga Burke, kasama ninyo ang mga Marrow. Kasama ninyo ang mga Weaver. magaling. Naalala tayo ni Ginoong Sterling. Mabuti na ang kalagayan natin ngayon. Baka may ugnay ko pa ang pamilya natin sa mga Sterling. Biyaya ito. Ipagmamalaki ako ni tatay. Itala ninyo? Ipahayag na mula sa sandaling ito ang Sterling Corp at mga subsidiary nito. Titigil na lahat ng transaksyon sa mga pamilyang ito. Ititim ang pangalan nila nang walang takda. Nakuha na po, Ginoong Sterling. Ano? Bakit? Ginoong Sterling, ano po ang aming pagkakamali? Tumulong kami sa paghuli sa taong nagpapanggap na yung anak na babae. Wala kaming hangad na manakit sa inyo. Ginoong Sterling, tumutulong kami sa inyo. Eksakto. Ginoong Sterling, may hindi ba? Pagkakaunawaan. Lagi naming ipinakita sa inyo ang lubos na paggalang. Hemp. Hindi pagkakaunawaan. Makinig kayo. Siya. Gina Sterling, ang tanging anak kong babae. At nag-iisang tagapagmana ng Sterling Corp. Siya ang tagapagmana na pinag-uusapan ninyong lahat. Ano? Paano mangyayari iyan?
Kaya hindi pala ito pagkakataon. Nagsusugal lang pala tayo sa buong panahon. Siya nga talaga. Ang tagapagmana ng mga Sterling. Jean, hindi. Gang. Sterling, nagkamali ako. Naiintindihan ko na ang pagkakamali ko ngayon. Nagkamali ako sa'yo. Minamaliit kita. Pakiusap. Magkasama kami sa loob ng isang buong buwan. Patawarin mo ako. Pakiusap. Pakiusap ka sa tatay mo para sa awa. Pakiusap. Pagbigyan niyo ang pamilya ko. Maawa ka sa akin. Hindi nila ako maaaring itapon. Gina. Sterling! Gina. Sterling, pasensya. Hindi ako nag-iisip ng maayos. Kawawa ako. Pakipagbigyan. Hindi na namin uulitin. Hindi na kailanman. Patawarin mo kami. Patawarin? Ngayon ka lang humingi ng kapatawaran? Paano naman ang pinsala na ginawa ninyo sa mga babaeng iyon? Sa tingin mo ba mawawala lahat yan sa isang paghingi ng tawad? Hindi kailanman. Siya ang may gawa. Si Zeke ang gumawa. Siya ang nag-uutos. Ang love lottery ay kanyang ideya rin. Kaming lahat ay pinilit niya. Oh. Kami ay pinilit ni Zeke. Wala kaming magawa. Sino ang may pinakamasaya noong panahong iyon? At ngayon ako ang sinisisi mo? Ikaw rin. Kasali ka rin dyan. Nakisabay ka rin. Lahat kayo ay kasali. Pakiayos po ninyo ang lahat sa ngalan ng Sterling Corp. Inihahayag ko ang paglulunsad ng isang espesyal na scholarship event para suportahan ng mga biktima ng love lottery sa Clau ang psychological care support ang pang-akademya at iba pa. Alam ko na ang mga nakaraang sugat ay maaaring hindi ganap na gumaling. Pero umaasa ako na ito ay magmarka ng isang bagong simula. Naway harapin natin ang hinaharap ng may lakas ng loob at karunungan. At lumikha ng mas maliwanag na bukas sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Jen, ang galing mo. Gine, huwag kang umalis. Nagkamali ako. Ako ay bulag at tanga, pero lagi kitang minahal. Mali ako. Bulag at tanga ako pero minahal kita palagi. Minahal kita mula pa sa simula. Seryoso ako sa bawat salita. Sinadya kitang piliin. Nang araw na iyon sa love lottery, naibig ako sa iyo ng araw. Na lumipat ka. Lahat ng ginawa ko ay dahil hindi ko kayang bitawan ang aking kapalaluan. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko kailanman itatago ang aking pag-ibig. Pag-ibig? Ibig mong sabihin, ang paglalagay sa akin sa kahihiyan sa publiko? O pagdurog sa aking dignidad? Ang ideya mo ng pag-ibig ay ilagay ang sarili mo sa itaas ng lahat at asahan silang sumang-ayon dito? Mali ka. Ang ganyang pag-ibig ay lubos na kahiya-hiya. Mali ka. Ang pag-ibig na iyon ay ganap na kahihiyan. Hindi iyon. Hindi ganyan. Ginny, mahal kita. Mahal na mahal. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ha? Tumahimik ka. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang katayuang dala ko bilang tagapagmana ng mga Sterling at ang kapangyarihang ilalagay nito sa iyong mga kamay. Tay, tawagan mo ang pulis. Hindi dapat manatiling walang parusa ang kanilang ginawa. Gawin mo ang sabi ni Gina. Kamusta? Ito si Aton Yuni. Tapos na. Tapos na ang lahat. Zeke Fallon, Lindsay Burke, pinaghihinalaang manloloko. Arestado kayo. Pakawalan niyo ako! Hindi niyo ko maaaresto. Anak ako ng mga Fallon. Pagkatapos Zeke, Lindsay at ang iba pang manlalaro ng Love Lottery ay hinatulan ng pagkabilanggo. Lahat ng dating pinahahalagahan nila ay nawala at winasak ang kanilang kinabukasan. Naubos din ang kayamanan ng kanilang mga pamilya matapos umatras ang Sterling Corp at tumalikod sa kanila ang publiko. Ang kaguluhang aking nilikha ay tuluyang nagtaboy sa tiwaling elite ng Aton University.
Miss Sterling at mga iskolar ay umuunlad. Mga biktima ng love lottery ay nakaahon na. Sa tulong ng Sterling Corp, may nagpatuloy sa graduadong pag-aaral, may nakakuha ng bagong trabaho, lahat may bagong simula ngayon. Lahat sila ay matatapang at malalakas na kabataang babae. Ipinaglaban nila ang pagtakas at nagkaroon ng bagong simula. Nararapat ito sa kanila. Pagkabanggarote ng pamilya. Mga magulang niya ay may sakit. Walang kumpanyang umupa sa kanya pagkatapos makulong, kaya kailangan niyang mabuhay sa mga trabahong mababa ang sahod. Tingnan mo, hindi malinis. Bulag ka ba? Paumanhin! Paumanhin, sir! Uulitin ko! Bilis! Nagbabayad ako para magbulakbol? Sapat na yan para matanggal ka. Paumanhin! Paumanhin, sir! Napakakawawa naman. Kawawa? Marahil. Ngunit sila mismo ang nagdala nito sa kanilang sarili. Yaong mga minsan, naglaro sa dignidad ng iba. Ngayon ay natutunan kung paano ang mawalan ng sarili nila. Sa halip na mag-alala tungkol sa kanilang pagbagsak, ako ay nakatuon sa sarili kong kinabukasan.